Napuno sa bunog og grabe kalagom ang BTS ug paa sa graduating student sa Diploma in Computer Technology nga si John Vincent Bernat sa Normisis Kabadbaran. Din wala na kini nakaagwanta og gikab sa kinabuhi. Kini ang pinakaunang kasong hazing sa Normisis Kabadbaran, din usa ka estudyante ang biktima. Tungod sa mga pangitabo, nakigpulong na ang mga dagkong opisyal sa mga tulungan sa Legal Service Department ini aron isgutan ang mga angayang lakang. What is our move? How do we go on with these cases nga may ani? Amazing. So, magkatabang kami sa among legal counsel. So, paano na yan? You have the list? Kung sa'yo among buhaton kay first time guminahitabo sa amo diha. Nagigalayo na usab ang tulungaan sa PNP Kabadbaran aron sa daling pagresolba sa kaso. Gibutag pa sa mga tulungaan nga walay bisan usa ka fraternity group ang gitugutan. Gitun-an pa usab sa mga kadagkuan ng mga angayang lakang aron masilutan kung ugaling adunay mga estudyanteng nalambigit nga mga nagpahigayon sa hazing. If they are involved in hazing, mga hazing like that, they are expelled from the school. But we have to prove them also. That's why we cannot suspend them by this time. We cannot say they are expelled this time, but we have to do something else. Dakong criminal offense ang atubangon sa mga responsable sa nagpahigayon sa hazing, din namatay patungod sa bunog ang usa ka recruit ining miyembro. Dugay nang gipasa ang Republic Act No. 8049 kung anti-hazing law sa Pilipinas ngadto pang Hunyo 7 tuig 2005, din gipirmahan kini Pangulong Fidel V. Ramos. Apan sa pagkaron, padayon gihapon ginabuhat sa mga fraternity groups ang dili angayang initiation rights. Di na hipatik sa mga balaod nga walay hazing o unsa mang porma sa initiation rights sa mga fraternity, sorority o organisasyon ang tugutan magpahigayon sa unsa mang physical violence sa bisan kinsa nga mosulod nga miyembro. Silot nga reklusyon perpetua o life imprisonment ang atubangon sa mga makalapas sa balaod kung ugaling mo resulta ang initiation rights sa kamatayon o pangpanglugos.